Buenos días, toma asiento. Noong taong 1519, sinimulan ni Magellan ang kanyang mapangahas na paglalakbay mula sa Espanya. Hindi lamang upang hanapin ang ruta papunta sa Moluccas, kundi pati na rin ang paghahanap nila ng mga pampalasa. Mahaba-habang paglalakbay ni Magellan sa karagatan, kung saan sa bawat araw ay puno ng walang katapusang kalawakan ng dagat. Sa gitna ng paglalakbay, isang sandaling pahinga ang pinagpasyahan ni Magellan na idaan sa pamamagitan ng pansamantalang paghinto sa isang isla. Captain, there's an island straight ahead of us. It's within our sight. It's right over there. Nakakita at lumapag sila sa isla na iyon, at ito ang isla ng Cebu sa Pilipinas. Raha, umabot. Ano na po ang plano ninyo para sa trip natin? Sa ngayon nga ay napag-isip-isipan din na maglakbay ng malayo upang matagdagan ang ating mga kaalaman sa lugar na ito. Raha, umabot. Mukhang may mga dayuhan. Buenos dias. I am Ferdinand Magellan. Are you the people who own this land? Sabi ng kapitan, kayo ba ang namamahala sa lupain nito? Kami nga ang tagapangalaga at tagapamahala sa lupaing ito. Captain, he said that he is the one who protects this land. Raha, baka gulo lang ang habol nila dito. Ang dahilan lang naman dito ay para may pagpalitan sa mga lokal at gawin itong mga Kristiyano. Ask them if they wanted to be converted into Christian. Sabi ng kapitan, kung gusto nyo ba maging ganap ng mga Kristiyano? Pwede natin tanggapin ito, Raha, umabot. Ito ay para din sa atin. Sige, tatanggapin na namin ang inyong alok, Ginoong Magellan. They accept your offer, Captain. Well then, Tinanggap ni Raha ang alok ni Magellan. Tuluyang nagpabaptismo ang mga ito sa mga paring kasama ni na Magellan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagkaroon ng maayos at magandang pag-uusap at naisipan na gawin din ito kay Lapu-Lapu. Sumang-ayon ang dalawang panig at pinuntahan ni Raha si Lapu. Lapu-Lapu! Andito na po, si Raha umabot. Kung ang punento mo dito ay para pambinsinin ako, ay umalis ka na. Hindi ako magpapabaptismo sa mga taong iyon. Hindi mo nga alam kung anong intensyon nila. Pero para sa Wala nang kapwa pero. naman ito. Kung ipipilit nila ang gusto nila, idaan na lang natin ito sa digmaan. Sinabi ni Raha kay Magellan na tinanggihan ni Lapu ang kanyang inaalok. At sinabi na mas pinili ni Lapu na idaan na lang ito sa giyera. At ang tugon ni Magellan, Payag na si Magellan, nadigmaan ang mangyayari. sa taong Abril 27, 1521, nagsimula ang labanan sa Mactan.
Ikaw ba? Ako nga ang tumatawag sa'yo. Huwag na natin pahabain pa. Hindi lang ako basta relo. Isa rin akong relo na kayang pumunta sa iba't ibang panahon. Napatmad ako dito dahil alam kong isa ka sa gustong baguhin ang estado ng Pilipinas. Hindi ko alam kung paano mo nabasa ang mga intention ko. Pero oo, gusto kong baguhin ang nangyayari dito sa Pilipinas. Gusto kong paalisin ng mga Espanya. Kung talagang naglalakbay ka sa iba't ibang panahon, maaari mo ba akong dalhin sa petsyang ito? Sige, kung yan ang gusto mo ay dadalhin kita doon. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin. Nawa ay maging matagumpay ang iyong pinaplano. Mag-iingat ka. Nang dahil sa relong yun, nakapunta ako sa panahon na aking hinihiling. At dito nagsimula ang aking mga plano. Sa aking pagdating, ay dito ko na rin nakilala ang ilan sa mga naninirahan sa lugar na iyon. Isa na dito, si Raha Humabon. Sa oras na yun ay hindi na ako nagdalawang isip pa na magpakilala sa kanila at sumama. Nakipagpalitan ako ng impormasyon sa kanila hanggang sa makuha ko ang tiwala at loob nila. Sila ang naging daan ko para makamit ang aking mga layunin. Ilang araw na ang nakalipas, marami na agad ang nangyari. Nakatira at nakikain ako sa kanilang lugar. Dito ko na rin nakilala si Dato Lapo at nakasama sa kanilang hukbo. Kung hindi na talaga ito may dadaan sa mapayapang revolusyon, idaan na lang natin ito sa digmaan. Nagtagumpay ang aking plano. Ngunit akala ko'y may saysay ang lahat ng ito. Mananatiling alipin pa rin pala ang bayan ko. Ang pagbago ko sa nakaraan ay hindi pala magiging gamot ng kasalukuyan. Mayroon pa rin palang gapos na babalot sa aming kalayaan.